Yasas Calimera. So, gusto ko pong i-share sa inyo ngayon yung conversation ko po sa mga kabayan natin na nasa nagtatrabaho po sila sa isang hotel as seasonal worker at tumawag po sila sa akin ngayon lang po para po humingi ng advice. Pakinggan nyo po yung conversation namin para malaman nyo po kung anong totoong sitwasyon po sa island. Kasi iba po yung sinasabi ng mga manloloko nating kababayan, mga illegal recruiter. Ang sama-sama po talaga ng mga illegal recruiters, yung mga agents na nandun sa Greece kasi hindi po sila sinasabihan ng katotohanan, hindi po talaga sinasabi sa kanila kung ano ba talaga ang totoong nangyayari. Pinapaasa lang sila ng pinapaasa. So, gusto ko pong malaman ninyo kung ano ba talaga ang katotohanan kasi hindi po lahat ng mga Pilipino ay sinuswerte. Mangingilan-ngilan lang po yung mga sinuswerte. So, hopefully po, wag po kayong maloko ng mga kababayan pa natin na illegal recruiter. Marami po kami ditong Pinoy, ma'am. Ay, ilan po kayong kausap ko ngayon? Tatlo po kami, ma'am. Ay, hello, magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Amor. Ilan po tayong Pinoy dito? Marami kami pong Pinoy dito. Dito po sa hotel na pinapasukan namin, ma'am, is nasa almost 30 po kami, 30 persons. 30 Filipinos? Yes, ma'am. Ala, ang dami ninyo. Yes, ma'am. Eh, yung visa po kasi namin, ma'am, is iba-iba po yung expiration. Most of us, may expired po yung visa namin is December. Okay. 30 of December, ma'am. Eh ngayon, nagtanong po kami sa agency kung paano po yung processing ng aming visa. Sabi po kasi niya sa amin, before December, hindi po siya sure kung mai-release ko yung certificate kasi ala daw po silang maibibigay sa amin na visa card. Okay, first and foremost, nag-apply na po ba sila ng residence permit para sa inyo? Wala po siyang sinabi. Ma'am, hindi pa po kami nagpapa-biometric. Kaya ma'am, Okay, nag-try ko sa... before mag-biometric is kailangan muna mag-apply. Tapos pag-apply, magbibigay ng schedule yung immigration kung kailan yung biometric. Matagal po yung paghihintay ng schedule sa biometric. So dapat mauna yung application. So in-apply na po ba o wala? Ang sabi po sa amin, on process siya. Okay. Tinatanong nga po namin kung kailan po yung exact sana. Kasi sabi po namin sa kanya, we heard a rumors about it. Sabi po namin that you said before end of the month, we will have our biometrics. Tapos, Sabi po niya, ano daw po siyang sinabing ganon. Kasi kahit daw po siya, hindi siya sure sa date. okay. Ang una nyo pong gawin is i-double check ninyo kung totoo ba talagang may pending application. Kasi kung walang pending application, walang hinihintay na biometric. Saan po kaya namin pwedeng i-check, ma'am? Okay. May isa-send ako sa iyo na tutorial kung paano i-check kung may application for residence permit. I-enter nyo yung apelyido at saka passport ninyo. Ma'am, wala ma'am lumabas sa amin. Okay. Ano po ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, hindi pa kayo wala pang application. Kaya wala tayong biometric. Kaya wala kayong hinihintay na biometric. Kasi, Wala tayong... hindi naman yung nag-apply ka tapos bibigay directly ng biometric. Matagal po kasi nung ako nga, nag-apply ako tapos nakatanggap ako ng sulat after mga 3 months. Tapos yung appointment ko is after 3 months pa rin. Hindi po yun automatic na application tapos may schedule tapos yung schedule mo is instant. Hindi po ganun. Buti ma'am kayo 3 months. Eh kami po dito, ilang buwan na kami? 5 months na po kami dito. Eh ang visa namin hanggang December lang. Kaya po nag-aalala na kami. Nag-iisip na po kami. Klaruhin nyo sa kanya na bakit hindi pa kayo ina-applyan. Ano ba talagang rason bakit walang application? Ang kiniklear po namin sa kanya, lagi po niya sinasabi sa amin, madami daw po yung worker dito na pinaprocess nila. Kaya, dalawa lang daw po yung manpower nila na gumagawa. Yun po yung reason. Hindi po nila inasikaso kasi madami kayo. Yan po yung problema. Hindi kayo inasikaso. Ma'am, excuse po. Ma'am, pwede po ba kami kung sakali kung kami ang mag-aasikaso, paano po kaya ang first step?
Okay, so nung ang ginawa ko, nagpunta kami doon sa immigration, tapos pwede ka namang dumiretso doon mismo sa immigration. Pero ang problema kasi hindi ka marunong mag-Greek, so kailangan mo ng kasama. So since wala kang kakilala, kailangan mo mag-hire ng fixer. So yung fixer is lawyer yun siya. Legally, lawyer ang nag-aasikaso ng mga residence permit. So yung binayad naman, so kumuha kami ng lawyer kasi ang dami-daming requirements, yung AMCA, yung social welfare number, yung insurance. Kasi wala pa kayong ganun, di ba? Wala kayong kahit anong number. Wala, ma'am. Oo. So, kailangan yun yung first step. May kukuha, yung parang SSS at saka PhilHealth. So, dapat i-process yun ng, yung parang equivalent sa atin sa Pilipinas na PhilHealth, yung insurance, at saka yung SSS. So, yun ang gagawin ng lawyer. So, kung mag-hire kayo ng lawyer, 500 lang yung binayad ko. Ma'am, sorry pa, excuse ulit. Ma'am, meron na po kaming AMCA, ICA, insurance. Meron na po kaming ganon. Ang inaano lang namin, ma'am, yung residency card. Oo. Residence card. Okay. Gusto lang sana bago ma-expire yung visa namin, magkaroon kami, ma'am. Okay. So, Gusto ko po yung ma-clear din po yung papel. Ang inaano ko po kung saan kami makakaano ng abogado. Na yung parang kumbaga sa Pilipinas yung share natin yung paano. yun nga, yung kailangan nyo nga kumuha ng lawyer. So, wala bang ni-refer yung kapamilya mo? Kasi may kapamilya ka naman pala sa Athens. Bakit hindi nila asikasuhin? Kasi ang kailangan mo lang is marunong mag-Greek. Yun lang po ang kailangan. Kung marunong ka lang mag-Greek, hindi mo na kailangan ng lawyer. Ganun. Ay, ganun po? Pupunta lang po doon. Oo, pero hindi kasi sila nagsasalita ng English. Yan kasi ang problema. Sa lawyer po. Kaso lang mami, hindi ko rin po gano'n nakakausap dahil may trabaho. Kami po dito sama-sama. Nagtanong naman po kami about dun sa humawak talaga sa amin dito sa agency. Pero puro po sila late. Puro sila paasa. Opo, puro late. Late September, late December. Ang visa po namin hanggang December lang. Ang trabaho po namin dito, October lang. Yun Saan po nga. kami itatapos? Okay. Hindi lang naman po ako Kaya concerned din po ako sa iba kong kasama na wala rin pong kakilala. At saka nagbayad po kami. Yun Kaya nga. yung po ang alala namin. Kung ano po, ang inaano lang po sana namin, ma'am, kung talaga ba nilalakad nila. Kasi kung hindi, inaano naman problema rin po kami sa ibabayad namin. Lalo po yung iba rin pong kasama. Kaya po inaano ko kung magkano, saan. Kasi po, hindi kami satisfied po sa sagot niya kanina Kasi talaga po nag-video call na kami. Okay. Alam nyo na yata yung sagot sa tanong mo. Alam mo nang hindi inasikaso. Yan po yung sagot. Alam nyo na hindi inasikaso kasi walang result sa online search Wala yung pangalan nyo kasi pagka meron na talagang application, lalabas yun kung kailan ang application. Meron yun kasi yun yung first step, yung application. So kung walang application, wala talagang hinihintay na biometrics at saka kulang na sa oras kasi dapat na-apply na kayo yan Within 3 months na pagdating nyo, dapat nag-apply na para naghihintay na lang ng biometrics. Kasi yung ibang dumating, yung kabatch ninyo, yung batch 2, marami na sa kanilang na biometrics. So, hinihintay nila yung residence ID na lang. So, late na talaga sa inyo. Late na late. Ang pinaproblema na lang talaga namin, ma'am, yung papers namin. Ang Kaya lang nakatawag na po. Okay, tanungin nyo, bakit, ano ba talagang totoong dahilan? Bakit hindi inasikaso? Nag-renew ba yung company ninyo or ayaw na nilang pabalikin kayo next year? Ang lagi lang naman sinasagot depende naman sa government dito. Sa kanya daw mong kasi hindi niya rin daw alam. Sa government daw dito. Yung processing sa Pilipinas, mas mababa daw po yung processing nila dito. So, anong gusto pala ng hotel? Kasi baka hindi kayo pinaprocess kasi hindi pa nagdesisyon yung hotel. Ma'am, hindi po yung hotel hindi man po yung hotel yung kausap namin, yung agency po dito. Okay. Yung contract ninyo na pinirmahan, 9 months lang ba or renewable or 5 years, 2 years? 1 year, ma'am. 1 year po yung pinirmahan namin dito. Okay. Yung 1 year po yata is 1 season lang. Okay. Yan po yung reason bakit hindi kayo in-applyan ng residence permit kasi wala po kayong trabaho next year. So, hindi nyo na po kailangan ng residence permit kasi wala po kayong trabaho Di ba? Next season, wala na po talaga yung trabaho. Ano bang nakalagay sa kontrata? Di ba sabi isang season lang? Yes, ma'am. Oh, so, bakit ka pa babalik next year? Wala namang trabahong naghihintay. Ayun nga po yung inaano namin, ma'am, kasi yun po yung kinatatakot namin. Kasi sinasabi nga po nila sa amin, is before po natin na-renew ang aming visa, we need to exit. Hindi po nare-renew yung visa.
Wala pong renewal ng visa. Wala pong renewal ng visa kasi yung visa is to enter lang the country, to enter the country. Pag nandito ka na sa country, hindi mo na kailangan kumuha ng bagong visa. Ang kailangan mo is yung mag-apply ng residence permit. Kung meron ka ng kontrata na meron kang trabaho, yun, mabibigyan ka ng residence permit. Kaya wala kayong residence permit application kasi wala kayong trabaho. Oo, wala pala kayong trabaho eh. Unang muna trabaho, bago ang permit. Ma'am, paano po ako, ma'am? Kunya, dito ako mag-stay muna. Tapos, hintayin ko rin po ma-process pa yung papel. Kung lalakarin ko po ng sarili sa lawyer at maasikaso ko. Trabaho una, bago permit. Wala kang trabaho. Ma'am, ng Diyos makahanap ko. Pwede po ako mabigyan ng employer ko ng permit. Oo. As long as meron kang contract of employment na nagsasabing 1 year, 2 years, 3 years, then pwede kang mabigyan ng permit. Kung gano'ng katagal yung contract mo, gano'n rin katagal yung permit. Okay pala, ate. Pwede ka, ate, na huwag ka muna kagad mag-exit. Kumbaga, sa atin, ka muna, hanap ka ng employer para magkaroon ka ng contract ulit. Sige, tapos ng contract natin eh. Ay, hirapan tayo. Kaya kung makahanap tayo ng kahit sabihin mo ng trabaho, bigyan tayo ulit ng 1 year. Parang simple din naman yata. So, ang option mo lang is maghanap ka na ngayon talaga dyan sa Greece. Pero, kulang na kasi. Depende na lang po kung makahanap po kayo ng trabaho bago. Before pa talaga ng December, kailangan ma-applyan na kasi hindi naman ganun kabilis. Kasi September na. Dapat by next month, meron ka ng new contract. Tapos, yung new contract mo, isasubmit na yun dapat diretso sa residence permit. Tapos, mag-aantay ka lang ng biometrics. As long as meron ka ng application, kahit pa mag-expire yung visa mo, pwede kang magstay. As long as hindi na-reject yung application. Pagka na-reject, dun ka pa uuwi ng Pilipinas kahit expire na yung visa. Okay? Nag-gets po ba? TNT ka na dito, ma'am. Umuwi ka na, ma'am, ng Pilipinas, di ka na makakabalik. Pag nag-TNT ka, pwede ka pang bumalik sa Italy after 5 years. Bali, hindi ka makakabalik sa buong Schengen ha, sa buong Schengen, hindi lang sa Italy. Buong Schengen, nakaban ka ng 5 years. Sa Italy na lang po. Hindi, kasi isa lang yung Schengen eh. Kung maban ka sa Italy, ban ka sa buong Schengen. For 5 years. 5 years, oo. Kung magti-TNT ka talaga, gang, Spain ang madaling magkaroon ng legal papers kasi let's say years ka nang illegal doon sa Spain, meron silang amnesty. Kasi sa Pilipino, kasi Philippine passport tayo, meron kasing agreement yung Philippine at Spain kasi nasakop tayo ng Spain before. So, yan po yung isa sa mga agreement ng Spain at Philippines. Sa buong mundo po, ang Spain po ang pinakamadaling magbigay ng passport, residency sa mga Pilipino. Sana naman masikasuhin na lang po na yung papers. Hindi nga po, wala pong aasikasuhin, kasi hindi po kayo na-renew ng hotel. Hindi nagsabi ang hotel na pababalikin kayo next year. Di ba? Hindi nga, yung sa papel natin dito. Hindi, kung ano ma, kung sinabihan naman po na, kung tinanong po kung gustong bumalik, kasi ako po ma'am tinanong, kasi waitress po kasi ako, tinanong po ako kung pwede, kung gusto kong bumalik. Sabi ko po, kung gusto po nila akong bumalik, sige po. Kasi sabi ko naman po, gusto ko rin po, ilan po kami doon? Hindi naman kasi klarong oo yung sagot mo parang okay lang kung hindi, okay lang rin kung oo. Pero Dapat bigyan po yung number ko, sabi ko, kailangan, kung gusto po nila akong bumalik, papayag po ako. Ganun po ang pagkakasabi ko kasi sabi ko po, dapat magmakaawa na kayo na pabalikin kayo para may residence permit kayo, ma-applyan na kayo ng residence permit. Yan yung easiest option. Magmakaawa na kayo. para po baga po i-absorb kami muna. Anong mas importante? Mag-TNT or magkaroon ng trabaho? Di ba dapat purpose is magkaroon ng trabaho? Pupunta ka ng Italy, kahit pupunta ka sa Athens, kung wala namang nag-aabang na trabaho, useless rin. Kung meron ka nang mahanap ngayon na trabaho, doon ka na sa sigurado. Ayun po kasi nung sinasabi niya, next season pa po kasi yung ulit. Oo. Kasi magsasarado na nga yung hotel. So, pagka meron ka ng residence permit ngayon,
ng Pilipinas, tapos babalik ka. Hindi po kasi namin makuha yung residence ngayon, ma'am, kasi nga po, pa-expired na po yung mga visa namin. Kung i-renew man po kami dito, next season pa yun, ma'am, by next year. Ganun po yung ano namin. Kahit i-adapt pa po kami dito ulit, kahit ulit pa po kami ulit dito. Pwede naman kasi na gumawa ulit ng bagong contract. Pwede naman pala. Bago man mag-end yung season. Bago mag-end yung season, gumawa na ng bagong contract. Sila po kasi, ma'am, parang gumagawa po kasi sila ng yung contract. Pag bubukas na po ulit yung hotel, ma'am. Ha? Answer it. O siya, sige. Gang, kausapin nyo muna yung company. Tanungin nyo kung matutulungan kayo. Pag-isipin nyo ng maigi kung mag-TTNT talaga kayo. Willing naman ako magbigay sa inyo ng advice at saka yung ticket na sinasabi ko. Kasi una po yung unahin ninyo. Kung may paraan pa na mabigyan kayo ng trabaho, dyan sa hotel ninyo, yan lang po muna. Dyan mo muna i-focus yung attention mo. Kung merong malapit dyan na trabaho, dyan sa island, kasi nandyan na po kayo mas mahirap po yung aalis kayo dyan at saka maghahanap ng trabaho. I-try nyo po muna talaga na maghanap po muna dyan. Saka, next option ulit. Pero i-try nyo po muna talaga dyan sa hotel ninyo. Sige po, ma'am. Okay. Okay, good luck po. Good luck po sa inyo lahat at saka, never give up. Try and try lang talaga. Sige, ingat. Bye-bye. Salamat, ma'am. Ingat din po. Salamat. God bless po. So guys, nakita nyo na, ganyan po kahirap ang sitwasyon ng seasonal workers sa Greece. Kung hindi man kayo naniniwala sa mga pinagsasabi ko, magtanong na lang kayo sa experience ng ibang tao kasi hindi naman ako gumagawa ng istorya at saka hindi lang po sila ang may ganitong sitwasyon. Marami na po akong nakakausap. At saka, ipopost ko po yung ibang videos ng mga nakakausap ko. At saka, gagawa pa po ako ng ibang content na tulad nito. Good luck po. Huwag po sana kayong magpaloko sa mga illegal recruiters.